Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Senior. Lahat ngayon ay nakanganga ng malaki ang kanilang bibig. Ang makapangyarihang Master, Joshua Jenkinson. Tinawag lang talaga niyang ang nakatatanda sa kanya ay nakatatanda. Habang kahit si Noemi ay nagulat ng kaunti, ang mga naiwan sa pinaka-stupefed ay ang mga mula sa pamilyang Leg. Magandang araw. Ngayon lang ako nagpunta dito upang hiram ng kaunti ang lugar mo, sabi ni Gerald na nagbitiw sa tungkulin. Kahit na hindi siya sigurado kung dapat niyang hayaang harapin siya ni Joshua bilang kanyang nakatatanda, huli na para bawiin pa rin ni Joshua ang titulo. Sa lahat ng paraan, mangyaring gamitin ang aking mga pasilidad na ayon sa iyong nababagay, nakatatanda, sagot ni Joshua na may lubos na respeto sa kanyang boses. Habang si Gerald, Naomi, at ang kanyang ina ay lumipat, ang mga mula sa pamilyang Westley ay maaari lamang tumingin sa bawat isa sa sobrang pagkasindak, labis na pagkabigla. Tulad na naisip ng matanda, ang kabataan ay tunay na napakahusay. Makalipas ang kalahating oras, nababalisa si Noemi na palipat-lipat sa labas ng pinto ng silid ng panauhin. Pawis na siya mula nang sandaling pumasok sina Gerald at Joshua sa silid kasama ang kanyang ina. Manalo ka. Hindi ko mapaniwala ang aking sarili na talagang alam kung paano gamutin ang mga karamdaman, ungol ni Quest habang nakabras. Bukod kay Noemi, ang tatlong Westley ay naghihintay din sa likuran niya. Ang hindi kasiyahan ni Quest ay malinaw sa araw. Kung sa bagay, hindi lamang siya pinahiya ni Gerald sa mga tuntunin ng lakas, ngunit sa huli, may husay din si Gerald sa paggamot sa iba. Dahil sanay na siyang mayabang at walang awa, ang kahiyang naranasan niya ngayon, ay walang alinlangan na naiwan ang kanyang pagmamataas sa pagkagulo. Manahimik ka nga, malamig na sagot ni Master Westley bilang tugon. Ipinagpalagay lamang ni Bob na si Gerald ay bastos nang masabihan siya ng mas maaga na hindi magagamot ni Master Jenkinson ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, mula nang marinig niya ang pagsasalita ni Master Jenkinson kay Gerald bilang kanyang nakatatanda, nagsimulang takot si Bob Westley na totoo ang sinabi ni Gerald na totoo. Na kahit si Master Jenkinson ay hindi makakatulong na pagalingin siya. Dahil sa takot na iyon nang magalang na hinintay ni Bob si Gerald sa labas ng silid ng panauhin. Sa sandaling lumabas si Gerald, agad na sumugod sa kanya si Noemi bago nagtanong sa isang balisang boses, "Kumusta ang kalagayan ng aking ina, Gerald?" Dapat siyang ganap na gumaling sa loob ng 3 buwan kung uminom siya ng kanyang halamang gamot tulad ng inireseta, nakangiting sagot ni Gerald. "Salamat sa Diyos. Pinag-uusapan kung alin, kailan mo natutunan kung paano gamutin ang mga karamdaman?" Tinanong si Noemi, na kapwa natuwa at nagulat. Kung tutuusin, ang Gerald na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay nakaramdam ng halos banyaga kumpara sa dati niyang alam. Mahabang kwento. Ipapaliwanag ko ito sa iyo kung may pagkakataon para sa akin sa hinaharap. Sa ngayon, magpatuloy sa loob at tingnan ang iyong ina, sagot ni Gerald. Pagkasabi niya nito, mismong si Joshua ay lumabas ng silid na may karayom na bag sa hitsura nito, maliwanag na si Gerald ang naging pangunahing doktor sa oras na ito. Karamihan, dapat ay tinulungan lamang siya ni Joshua sa buong kalahating oras na panahon. "Senior, pakiusap," magalang na sabi ni Joshua habang inaabot ang bag ng mga karayom kay Gerald. Paglingon kay Joshua, si Gerald ay napapailing lamang sa loob. Mga 5 buwan na ang nakalilipas nang una niyang makilala si Joshua. Sa panahong iyon, abala pa rin si Finley sa pagtuturo kay Gerald ng lahat ng kanyang kasanayan sa medical at martial art. Binigyan pa ng matanda si Gerald ng isang medikal na libro, at sinabi kay Gerald na kabisaduhin ang lahat ng nilalaman nito. Dahil mahusay siya sa pag-aaral, hindi mahirap para kay Gerald na ganap na maunawaan ang mga konsepto sa loob ng librong iyon. Sa katunayan, ang kinakailangan lamang ay 1 buwan upang maalaala niya ng paalala ang mga nilalaman ng librong medikal. Gayunpaman, kahit na malakas ang kanyang teorya, ang kanyang aktwal na kasanayan sa paghawak ng gamot ay malayo sa perpekto noong panahong iyon. Si Joshua ay unang lumitaw sa paligid noon. Mula sa pagmamakaawa ni Joshua kay Finley na muli siyang dalhin, tila ang matandang lalaki ay minsang nagturo ng kaalaman sa medisina kay Joshua noong nakaraan. Malinaw na nais lamang niyang palalimin ang kanyang kaalaman at kasanayan, at siya ay labis na nagpumilit. Matapos lumuhod sa labas ng bahay ni Finley ng buong araw at gabi, simpleng hindi makatiis ng matandang lalaki na makita siyang ganoon. Bilang resulta, sinabi niya kay Gerald na turuan si Joshua ng ilan sa mga nilalaman sa librong medikal.
Inaasahan ni Finlay na sa paggawa nito, makakaya ni Gerald mismo ang pangunahing mga kasanayan sa aplikasyon. Habang pinayagan niya si Gerald na turuan si Joshua ng halos isang buwan, si Finlay mismo ay hindi kailanman kinuha si Joshua bilang kanyang baguhan. Dahil dito, nakasanayan ni Joshua na tawagan si Gerald bilang kanyang nakatatanda kahit na sinabi sa kanya ni Gerald na huwag. Ginoo Crawford, Master Jenkinson, pareho kayong naghirap. Magalang nasabi ni Bob habang papalapit sa parehong lalaki. Sigurado akong narinig mo na mula sa aking nakatatanda kanina ngunit upang linawin lamang, alam ko ang iyong karamdaman, Master Wesley. Kahit na ganoon, dapat kong aminin na ako ay tunay na walang kakayahang pagalingin ka, nahihiyang sagot ni Joshua. Rinig ko nga, oo. Gayunpaman, dahil napansin ni Crawford ang aking sakit sa isang simpleng sulyap lamang, sigurado akong mayroon siyang paraan upang pagalingin ito. Sabi ni Bob, isang mahinang ngiti sa kanyang muka. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ako doktor. Wala akong kwalipikasyong tratuhin ka, sagot ni Gerald. Dahil si Gerald ay madaling kapitan ng mga panganib sa labas, sinisikap niya ang kanyang makakaya na huwag maging labis na kitang-kita. Hindi pumasok sa kanyang isipan na hihintayin talaga siya ni Bob sa labas mismo ng silid ng panauhin. Hoy, ngayon! Magkaroon ng kamalayan sa sarili. Mayroon ka bang kamalayan na ang aking lolo ay hindi kailanman nagmakaawa sa sinuman para sa tulong? Tinutugunan ka din niya bilang Crawford bilang respeto. Kahit paano subukang tulungan siya, malamig na ungol ni Quest. Narinig iyon, lumingon si Gerald upang tumingin sa kabataan na nakasimangot ang muka. Huwag maging bastos, Quest, saway ni Bob. Humihingi ako ng labis na pasensya kay Crawford. Kung ang masungit na pag-ugali ng aking apo ay nasaktan ka, handa akong humingi ng paumanhin para sa kanya. Sabi ng matanda habang dahan-dahan siyang nagsimulang yumuko. Parehong natahimik ang parehong Quest at ang nag-iisang kagandahan. Hindi nila kailanman nakita ang kanilang lolo na kumikilos sa ganitong paraan. Bago pa yumuko ng maayos si Bob, gayunpaman, pinahinto siya ni Gerald. Hahayaan ko itong dumulas, Master Wesley. Dahil natapos naming pamilyar sa bawat isa, sigurado akong ang kapalaran ay may papel sa lahat ng ito. Titingnan ko ang iyong sakit bagaman hindi ako nangangako ng positibong resulta, sagot ni Gerald. Napagtanto ni Gerald ngayon na dahil magiging mahirap para sa kanya na maghanap para sa mga miyembro ng pamilya Crawford, maaari niya ring gamitin ang pagkakataong ito upang makilala ang higit na mga kilalang tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay malapit sa imposible upang gumawa ng anumang pag-unlad ng walang tulong ng malalaking pamilya. Sa anumang swerte, makakuha siya ng sapat na puwersa at impluensya upang makitungo ng maayos sa pamilyang model sa hinaharap. Maraming salamat, Crawford, masayang sabi ni Bob. Bago mo ako pasalamatan, kailangan ko kang sumang-ayon sa dalawang kondisyon, sagot ni Gerald. Pangalanan sila. Tiyak na tutuparin ko sila. Idineklara ni Bob na may matibay na tono. Sa totoo lang hindi sila dapat maging mahirap para sa iyo upang matupad. Una, ay patungkol sa aking pagkakakilanlan. Sasabihin ko lamang na kasalukuyang hindi maginhawa para sa aking pagkakakilanlan na mailantad sa publiko. Kailangan ko kang ilihim. Siyempre. Tulad ng para sa pangalawang kondisyon, kailangan kong magtungo sa Mayberry sa loob ng ilang araw. Kailangan ko ng isang matalino, may kakayahan, at masunuring taong makakasama ko doon sa lahat ng oras. I-highlight ang salitang, masunurin dahil ang taong itinalaga mo sa akin ay kailangang makinig sa lahat ng aking mga order. Manalo ka. Kung ito ay isang lingkod lamang na nais mo, ang mga Wesley ay marami sa kanila. Hanggat maaari mong pagalingin ang aking lolo, personal kong bibigyan ka ng isang marangyang bahay na may hindi bababa sa 50 mga dalaga at tagapaglingkod na makikinig sa iyong bawat utos, pang-inis na Quest. Hindi ko kailangan ng isang marangyang paninirahan, ni kailangan ko ng maraming mga lingkod. Gayunpaman, nakikita ko na ikaw ay medyo matalino at may kakayahan sa iyong sarili, Quest. Nagtataka ako. Sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mahina habang nakatingin sa bata. Ano? Hindi mo seryosong sinasabi sa akin na paglingkuran kita? Wala ka ba sa iyong isipan? Ako ang batang master ng pamilyang Wesley. Sagot ni Quest, halatang hinanap si Gerald na mas nakakatawa kaysa sa hitsura niya. Siya ay medyo walang ingat, ngunit siya ay talagang isang matalinong tao. Sa totoo lang nagkakaroon ako ng parehong ideya, dagdag ni Bob habang tumawa ng malakas. Ano nga ulit? Lolo? Kapatid na babae?
Sinabi ni Quest, biglang tunog ng higit na dispirited kaysa sa dati. Manatili ka sa tabi ni Crawford mula ngayon, Quest. Siguraduhin na sundin ang kanyang bawat utos, hindi alintana kung ito ay pagsusumikap o hindi, sabi ni Bob. Ngunit bakit ako? Bakit mo natanong? Sigurado ka bang sapat na matapang upang sumuway sa akin ngayon, sagot ni Bob, isang pahiwatig ng galit sa kanyang boses. Nashing ang kanyang mga ngipin, Quest pagkatapos ay sumagot ng matalim, mabuti, gagawin ko ito para sa iyo, Lolo. Matapos marinig ang sapilitan na kasunduan ni Quest, tumango si Gerald at dinala si Bob sa ibang silid. Ang batang lalaking iyon ay tunay na may kakayahang pagalingin ang aking lolo, si Master Jenkinson, tanong ng mag-isang babae habang pinagmamasdan ang pagsara ng mga pintuan ng silid. Pasimple niyang naramdaman na si Gerald ay napakabata pa upang maging may kakayahang ito. Haha! Miss Quinlay, wala ka nang dapat alalahanin. Dahil hindi pinabulaanan ng aking nakatatanda ang paggagamot sa kanya, tiyak na may posibilidad na mangyari ito. Bukod, pareho tayong nagbabahagi ng isang master. Sa totoo lang, gangster ako dati. Gayunpaman, pagkatapos matugunan ang aking Panginoon, isang buwan lamang bago ganap na baguhin ng aking Panginoon ang aking mga paraan. Sa panahong iyon, nahantad ako sa maraming mga kasanayang medikal at kaalaman. Nakalulungkot, medyo natutunan ko lang ang tungkol sa mga pangunahing kaalaman. Si Senior, sa kabilang banda, ay tinuruan ng buong quintessence ng kaalaman ng aming master. Siya ay halos isang profesional sa ngayon. Nanatili siya sa aming Panginoon ng kalahating taon at itinuro pa siya ng aking Panginoon ng personal araw-araw. Alam mo, paliwanag ni Joshua na nainggit. Sino nga ba ang iyong Panginoon? Takang tanong ni Quinlay. Hindi masabi tungkol doon, sagot ni Joshua, umiling. Mga 2 oras na ang lumipas nang bumukas muli ang mga pintuan ng silid ng panauhin. Lolo, sabi ni Quinlay habang tumatakbo papalapit sa kanya. Pagkatapos mo, Crawford, sabi ni Bob parang nasisiyahan habang si Gerald ay unang lumabas. Habang 2 oras lamang ang lumipas, masasabi ni Quinlay na mayroon ng malaking pagbabago sa kutis ng kanyang lolo. Hindi ka dapat mag-alala, Quinlay. Tulad ng inaasahan, naghanap si Crawford ng paraan upang pagalingin ang aking karamdaman. Ayon sa kanya, makaka-recover ako agad, paliwanag ni Bob, ang kanyang tono na mas gumalang pa ngayon. Batiin ko muna kayo, Master Wesley. Pinag-uusapan kung saan, dahil nagawa kanyang tulungan, nagtataka ako kung papayag ka bang gumawa sa kanya ng ibang pabor, sabi ni Joshua. Oh? Mayroon pa bang maitutulong sa iyo, D. Crawford? Bagaman hindi niya ito isinama sa kanyang mga termino, talagang naghahanap siya ng isang napakabihirang-bihirang damo sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford. Ang halaman mismo ay tinawag na ginseng king, at matagal nang hinahanap ito ng nakatatanda. Kung mapamahalaan mo ito, sigurado akong makakatulong ito sa kanya, dagdag ni Joshua. Nang marinig iyon, tinaasan ng bahagya ng kilay si Gerald. Upang isipin na talagang pinalo siya ni Joshua upang tanungin si Bob tungkol sa ginseng king. Sa totoo lang, balak ni Gerald na tanungin ang eksaktong parehong bagay kay Master Wesley kung nagagamot niya siya. Sa totoo lang isa pa itong dahilan kung bakit siya pumayag na tulungan si Bob. Pagkatapos ng lahat, kahit na dati siyang nagpunta sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford upang hanapin ang ginseng king, napagtanto niya noon na ang paghahanap ay hindi magbubunga ng anumang mga resulta kung siya lamang ang naghahanap nito. Hinanap ito ni Gerald mula nang sinabi sa kanya ni Finlay dati na ang pag-ubos ng ginseng king ay higit na magpapataas sa lakas at linya ng dugo ng kanyang katawan sa pangkalahatan. Kapag kinain niya ang halamang gamot, siya ay magiging theoretical na isang banta sa mga moldel tulad ng kasalukuyang nangyayari kay Finlay. Kahit na, batay sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan at lakas, hindi talaga ito isang problema para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa totoo lang mas nag-alala si Gerald na magpapasya ang mga moldel na atakehin ang kanyang pamilya na naninirahan sa North Bay. Pagkatapos ng lahat, kung totoong mangyayari iyon, magiging tanda lamang ito na siya ay masyadong mahina at walang kakayahang protektahan ang mga Crawfords. Upang maiwasan iyon, kailangan niya ang ginseng king upang matiyak na siya ay magiging sapat na malakas kung ang mga moldel ay magsimulang mag-atake sa kanyang pamilya. Anuman, alam ni Joshua na hinahanap ito ni Gerald dahil nandoon din siya noong ipinaliwanag ni Finlay ang tungkol sa ginseng king. Hinawakan ito ng bahagya si Gerald upang malaman na naalala pa ni Joshua ang pangyayaring iyon. Kaya't hinahanap mo rin ang hari ng ginseng, D. Crawford. Habang balak kong hanapin ito mismo, sumuko ako mga 2 taon na ang nakakalipas nang hindi ko ito makita kahit gaano ako kahirap tumingin.
Ano pa, narinig ko na kung dapat ubusin ng ordinaryong tao ang halaman, napakadali nitong magdulot ng pagbagsak ng kanilang sistema ng sirkulasyon ng dugo at lakas ng katawan, sabi ni Bob. Gayunpaman, dahil gumaling na ako at kailangan mo ito, isaalang-alang na mas kaunting pabor at higit na isang gawa ng pasasalamat mula sa pamilyang Westley. Pag-uwi, agad akong bubuo at mag-o-order ng isang pangkat upang simulang hanapin ito para sa iyo. Pinahalagahan ko iyon, Master Westley, sagot ni Gerald sa isang nagpapasalamat na tono. Ngayon na naayos na, aalis ako sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford upang maghanda para sa gawain. Tulad ng napagkasunduan kanina, ang quest mismo ay pansamantalang mananatili sa tabi mo, sabi ni Bob. Ilang sandali pa nang mag-check out na si Noemi ng hotel. Habang nakahawak siya sa kanyang baon, nilingon niya si Gerald bago nagtanong, pwede ba tayong bumalik sa Mayberry ng magkasama, Gerald? Tinanong ni Noemi mula nang mabalitaan na siya ay babalik doon upang malutas ang ilang mga issue tungkol sa kanya. Yeah, syempre babalik tayo, sagot ni Gerald na nakangiti. Hindi lang si Mayberry ang tumigil sa isip niya. Plano niyang bumalik sa North Bay upang suriin kung paano rin ang mga nangyayari. Gayunpaman, maaaring maghintay ang North Bay. Ang kanyang prioridad ay si Mayberry mula pa noong si Jet, ang pangatlong batang Panginoon ng pamilyang Moldel na labis na nasaktan si Felicity, ay huling nakita sa Mayberry mula sa sinabi sa kanya ni Noemi. Matapos ang labis na pagdurusa para sa kanya, alam ni Gerald na magkakaroon siya ng walang katapusang mga gabi na hindi mapakali kung hindi siya gumaganti. Maganda iyang marinig. Maaari na tayong tumingin sa bawat isa. Masayang sabi ni Noemi. Speaking of which, iwan na lang ang mga bagahe mo rito. Ang quest ay maaaring ibagsak sila, sabi ni Gerald habang itinuturo ang kabataan na kasalukuyang nakatayo sa gilid na may magkabilang kamay sa kanyang bulsa. Teka, bakit ko kailangang dalhin ang mga ito? Hindi makapaniwalang tinanong ni Quest na inutusan siyang gumawa ng ganoong bagay. Ano? Sinusuway mo na ba ako? Sagot ni Gerald na may mahigpit na titig. Pinipigilan ang kanyang galit, sinabi ni Quest, mabuti, kukunin ko sila. Ano pa ang big deal? Matapos sabihin niyon, sinimulan ng Quest na bitbit ang bagahe sa pagitan ng mga Hoffs. Dahil aalis sila sa kotse ni Quest, halatang magiging personal driver din niya si Gerald sa ngayon. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa kotse, sumigaw si Gerald, humintay ka muna. Ano ito sa oras na ito? Naiinip na tanong ni Quest nang makita niya si Gerald na nakatingin sa bintana ng sasakyan. Pagtingin sa parehong direksyon ni Gerald, nakita ng Quest na ang isang pangkat ng magkakatulad na hitsura ng mga kotse ay nakaparada lamang sa paanan ng York North Mountain. Nang dumilat ang mga mata niya, napagtanto niya na nakatingin si Gerald sa dalawang babae na kakalabas lang sa isa sa mga kotse. Nakikita kung paano natigilan si Gerald, inilagay ni Quest ang isang daliri sa ilalim ng kanyang baba habang sinabi niya na may isang pahiwatig ng interes sa kanyang tono, humph. Matanda ka na, hindi ka ba Crawford? Sasabihin mo ba sa akin ngayon na hindi ka pa nakakita ng mga kagandahan dati? Kahit na kailangan kong aminin na ang dalawang kababaihan ay partikular na nakamamanghang. Hush, tugon ni Gerald, mabagsik ang kanyang tingin habang patuloy sa pagtingin sa dalawang babae. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mabangga ang dalawang batang babae dito sa lahat ng mga lugar. Ang dalawang kagandahan ay ang totoo ang kanyang mga kakilala, sina Jasmine at Mindy. Hindi pa niya nakilala ang dalawang batang babae mula nang magpaalam siya sa kanila mga kalahating taon na ang nakalilipas sa lalawigan ng Salford. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng insidente sa mansyon ng pamilya Fenderson, sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakakontrata siyang makipag-asawa kay Jasmine. Nang malaman na ang kanyang lolo ang siyang pumirma sa kontrata, pakiramdam ni Gerald ay walang magawa siya noon. Gayunpaman, naintindihan niya ang motibo ng kanyang lolo. Uso na noon ang magkaroon ng matibay na mga alyansa, kung tutuusin. Pagkalabas nito, sinabi ni Gerald kay Quest na ihinto ang makina. Ang kanyang hangarin ay hindi magpatuloy sa pagtiktik sa kanila, ni para sa kanya na bumati at makahabol sa kanila. Ang totoo, napansin ni Gerald ang dalawang figura na tila sinusundan ang parehong Jasmine at Mindy mula sa malayo. Ang mga stalkers ay masyadong kahina-hinala para hindi pansinin ni Gerald. Tapos ka na bang tingnan ang mga ito, Crawford? Umaakyat na sila sa bundok, sabi ni Quest. Naghihintay ako sa kanila na medyo umangat. Maghintay ka lang dito pansamantala. Matapos matiyak na ang dalawang batang babae, ay umakyat ng medyo malayo, tahimik na bumaba si Gerald sa sakyan at nagsimulang mag-inch papunta sa dalawang palihim na tao. King Hell!
Plano ba talaga niyang abutin ang dalawang kagandahan upang makipag-chat sa kanila, sabi ni Quest na nagbitiw sa tungkulin. Tiningnan niya si Noemi bago sabihin. With that, naglakad siya paakyat kay Gerald. Napansin na paparating na si Quest, kumaway si Gerald sa kanya bago sabihin, dumating ka sa tamang oras. Kita doon ang dalawa. Mukhang may husay sila sa martial arts. Kailangan kitang yayain ang mga ito. Kapag sinimulan ka na nilang habulin, akayin sila sa pasilyo doon. Ano nga ba ang inaasahan mong makamit? Gawin mo na lang. Mabilis utos ni Gerald habang itinutulak ang Quest sa unahan. Nang makita na wala talaga siyang pagpipilian, tumayo si Quest sa harap ng dalawang lalaki na sinisigawan ang lahat ng uri ng mga kabastusan upang makuha ang kanilang pansin. Mismong si Gerald mismo ang mabilis na pumuesto. Habang totoo na ngayon ay nakikialam na siya sa mga gawain ng kapwa Jasmine at Mindy sa isang tiyak na antas, hindi ito ginagawa ni Gerald alang-alang dito. Hindi niya ito ginagawa dahil sa kontrata sa kasal na pinirmahan din ng kanyang lolo. Sa halip, ginagawa lamang niya ito para sa kaligtasan ng kanyang tiyahin at kweta. Pagkatapos ng lahat, sila rin ay kasapi ng pamilya Fenderson. Dahil ang mga mula sa pamilya Fenderson ay maaari nang maituring na kamag-anak at biyenan sa Crawfords, duda si Gerald na ang mga Squealer, ang dating kalaban ng pamilya Fenderson, ay maglakas loob pa na gumawa ng anumang masama sa kanila. Alam na naging lalo siyang nagtataka upang malaman kung sino ang pinagtatrabahuhan ng mga stalkers. Tulad ng inaasahan, ang Quest ang punong kandidato pagdating sa panunuya. Hindi nagtagal ay magsimulang habulin siya ng dalawang stalkers. Sa pagtakbo sa koridor, gayunpaman, ang isa sa kanila ay agad na naramdaman na mayroong mali at sumigaw, hawakan mo ito. Kami ay nahahalina sa isang bitag. Tulad ng parehong lalaki na tumalikod upang umatras, isang madilim na figura ang sumilaw sa kanila. Bago pa man mag-react ang alinman sa kanila, naglunsad ang figur ng isang sobrang likido na paggalaw. Tumagal ng isang segundo upang mapagtanto nila ang nakakalas na sensasyon sa kanilang mga dibdib. Napakalaki ng sakit na hindi nagtagal at ang parehong mga lalaki ay nagsisimulang mag-aralgal sa labis na paghihirap habang nahuhulog sa lupa. O ikaw? Sino ka? Alam mo ba kung sino ang nakikipag-usap sa iyo? Binalaan ang isa sa mga lalaki habang nakahawak siya sa kanyang dibdib habang sinusubukang bumangon. Gayunpaman sa huli, pareho silang hindi nakaupo ng patayo, pabayaan na lang tumayo. Wala akong ideya kung sino ka, ngunit alam mo ito. Kung hindi mo sinasagot ng totoo ang aking mga katanungan, hindi mo ito bibigyan ng buhay, malamig na sabi ni Gerald habang isinasok ang isang kamay sa kanyang bulsa bago lumuhod upang masilip ang tingin sa dalawang nag-stop. Narinig iyon, pareho silang nakaramdam ng napakalaking panginginig na tumatakbo sa kanilang mga tinik. At pagkatapos sabihin yon, tinaas ni Gerald ang magkabilang kamay niya at may pinasok sa kanilang mga bibig. Ano ang pinakain mo lang sa amin? Spotted pareho sa kanila, stupefied sa pamagitan ng pagliko ng mga kaganapan. Hindi nagtagal upang mapagtanto ng dalawang lalaki na anuman ito, masakit na impyerno. Ang mga epekto ay halos madalian, habang ang parehong mga kalalakihan ay nagsimulang hawakan ang kanilang mga tiyan at gumulong sa lupa sa sakit, masakit na mga ekspresyon na nakaukit ng malalim sa kanilang mga mukha. Ang kanyang sarili na si Quest, na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, ay naiwan na nakakaligtas habang pinagmamasdan silang namimilipit sa sakit. Nakakalaso na bulate. Naiintindihan na ang mga bulate ay marahil nakakain ng iyong mga organo habang nagsasalita kami. Hindi magtatagal bago matapos ang paghihirap at pareho kayong patay, sabi ni Gerald na may malamig na ngiti sa labi. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Mangyaring pakiusap ng mga kalalakihan. Kung sasagutin mo lang ang lahat ng aking mga katanungan. Una, bakit mo hinabol ang mga kapatid na Fenderson? Saang pamilya ka kabilang? Habang ang parehong kalalakihan ay nanumpa na hindi ibubunyag ang mga sagot sa mga katanungang iyon anuman ang pagpapahirap sa kanila, ang kanilang nararanasan ngayon ay mas malala pa kaysa sa anumang maiisip nila. Ang isang mabilis na kamatayan ay magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyan nilang nararamdaman. Kami ay ipinadala dito ng pamilyang Squealer. Kami ay mga sakop ni Master Yael. Mangyaring ekstrain ang aming buhay. Sinabi ng mga kalalakihan habang nahihiga ang mga ito sa sakit sa lupa. Kaya talaga ang Squealers. Anong mga masasamang bagay ang kanilang binabalak sa oras na ito? Tanong ni Gerald. Hindi namin alam. Nakita ko. Kaya nga, umalis na lang tayo ngayon, Quest. Hindi.
Hintay lang po. Sasabihin namin sa iyo. Sasabihin namin sa iyo ang lahat ng alam namin, sigaw ng mga lalaki na nagpapanik. Habang hindi namin alam ang eksaktong mga detalye sa kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng pamilyang Squealer, nakarinig kami ng balita na ang Squealers ay lihim na naglalagay ng isang malaking bagay upang maghimagsik laban sa Fendersons. Ang kanilang layunin sa pagtatapos ay gawing bahagi ng kanilang pamilya ang pamilya Fenderson. Oh! Iwasto ako kung mali ako, ngunit sigurado ako na ang mga Squealer at ang iba pang mga menor de edad na pamilya na kasalukuyang nasa ilalim ng Fendersons ay walang kakayahang kunin sila, sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Tama ka. Ngunit nakipagsusyo sila sa Longsayangken. Ang isang pamilya na tinawag na mga Muldel ay kasangkot din. Sa nakikita namin, halos lahat ng ipinadala ng mga Muldel ay labis na makapangyarihan. Sigurado kaming sigurado na ang Fendersons ay tunay na tapos na para sa oras na ito. Paliwanag ng dalawang lalaki, iniluwa ang lahat ng kanilang nalalaman sa pag-asang makuha ang awa ni Gerald. Kaya't bakit? Napaisip si Gerald sa sarili. Sabihin mo sa akin kung ano ang maliit na nalalaman mo tungkol sa malaking bagay na pinapalabas ng mga Squealer. Well, mula sa narinig, kasalukuyang may sakit si Lord Fenderson na literal na nasa pintuan siya ng kamatayan. Bilang isang resulta, lilipat ang mga Squealer sa susunod na 3 araw. Hawak ko ng maayos ang mga bangkay, ni Crawford. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Quest habang ipinapalakpak ang dumi sa kanyang mga kamay. Ang mga kalalakihan ay buhay pa rin 10 minuto na ang nakalilipas. Hindi na. Naramdaman ni Quest na tumakbo ang isang kilig sa kanyang gulugod nang maalala niya ang labis na paghihirap na ekspresyon sa dalawang bangkay. Gaano pantay kahila-hilakbot at nakakatakot. Nang una silang magkakilala, simpleng ipinapalagay ni Quest na si Gerald ay isang simple at matapat na tao. Tiyak na tiningnan ni Gerald ang bahagi. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob na magsalita si Quest ng gulong-gulong kay Gerald kanina. Gayunpaman, naiintindihan niya sa wakas kung bakit galang at galang ang trato ng kanyang lolo kay Gerald. Nagawang ganap ni Gerald na itanim ang takot sa loob ng puso ni Quest sa puntong ito. Ang kanyang paraan ng pangangalap ng impormasyon ay napakalupit at mabisyo. Dahil pamilyar ang aking pamilya at ang mga Fenderon, hindi ko ito basta-basta maaring baliwalain. Pagbabago ng mga plano. 3 araw din kaming mananatili dito. Habang lumusot ako sa pamilyang Fenderson upang makita kung ano ang eksaktong nangyayari, mananagot ka para sa pangangalaga kay Naomi at sa kanyang ina, sabi ni Gerald habang nakatingin kay Quest. Ang mga bagay ay naging mas mainit ngayon sa paglahok ng mga Muldel. Ito ay malinaw na ang mga Squealer ay ngayon din ang mga kakulangan ng pamilya. Mayroong 3 pangunahing mayamang pamilya ngayon. Kung pinamahalaan ng mga Muldel ang Fenderons at makuha ang mga ito, sa gayon ang mga Muldel ay mahalagang mayroong 2 sa 3 pangunahing mga pamilya sa ilalim ng kanilang kontrol. Kapag nangyari iyon, hindi mahirap isipin na tinatarget nila ang mga pag-aari ng pamilya Crawford sa Weston sa susunod. Gaano katalino ang mga mula sa pamilyang Muldel upang subukang makuha ang kanyang pamilya sa pamagitan ng pag-flank sa mga Crawfords. Alam na alam kung ano ang pupuntahan ng mga Muldel na naging imposible para kay Gerald na hindi makisali sa lahat ng ito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sa kanya na simpleng makipagbalita sa kanyang tunay na pagkatao. Kailangan niya ng isang plano. Sa pagsulyap niya sa Your North Mountain, gayunpaman, isang ideya ang lumitaw sa sandaling naisip niya ang tungkol kay Joshua. Kinabukasan mismo, tumayo si Brisson sa pasukan ng mansyon ng pamilya Fenderson habang siya ay magalang na binati, maligayang pagdating sa mansyon ng pamilya Fenderson, Master Jenkinson. Kung sakaling nakalimutan mo, ako si Brisson Fenderson at ang mga taong nakatayo sa likuran ko ay mga Fenderon din. Ito ay isang kasiyahan sa muling pagkikita sa iyo. Ang matandang lalaki, na nangangailangan ng isang stick para masuportahan ang kanyang sarili, pagkatapos ay nanood kasama ang kanyang pamilya nang makalabas si Joshua sa kanyang kotse. Pinahihiwatig ng matandang lalaki, nakilala nga ni Joshua ang mga Fenderon bago ang ilang taon. Sa totoo lang, ang mga Fenderon ang nais na kunin si Joshua bilang personal na doktor ng kanilang pamilya noon. Kahit na nag-alok pa sila ng napakataas na suweldo, sa huli, tumanggi pa rin si Joshua sa kanilang alok. Ang kasiyahan talaga, sagot ni Joshua na may mahinang ngiti sa labi. Nasa sandaling iyon nang mapansin ni Brisson ang isang bagong mukha. O kahit kalahati ng bagong mukha. Ang isang binata ay masunurin na nakatayo sa tabi ni Joshua habang daladala nito ang isang medical na kit.
Ang kakaibang bagay tungkol sa kanya, gayunpaman, ay ang katunayan na ang kabataan ay nakasuot ng kalahating maskara. Tinakpan nito ang kanyang pang-itaas na mga tampok sa muka, at hindi ito katulad ng isang maskara ng maskara. Maaari ko bang malaman kung sino ito? Nakangiting tanong ni Bryson. Ah! Ay! Sagot ng nakatakip na kabataan habang itinuturo ang sarili nitong bibig bago kumaway ng bahagya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tinuro niya si Joshua bago ilagay ang palad niya malapit sa puso niya. Nang makita iyon, tumawa si Mindy bago sinabi, si Sanderson ay alagad ni Master Jenkinson, lolo. Pipi siya kaya hindi siya makapagsalita. Dahil pareho sina Mindy at Jasmine ay bumalik sa mansyon ng pamilya Fenderson kasama si Joshua, nagkaroon ng pagkakataon si Mindy na makilala pa si Sanderson ng kaunti pa. Tiyak na ipinaliwanag ang kanyang masigasig na pagpapakilala sa kabataan. Paano mo nasabi iyon, Mindy? Sagot ni Jasmine habang nakatingin sa prangka na dalaga na may buntong hininga. Ayos lang. Kung sa bagay, medyo malapit na ako sa kanya. Naging pamilyar kami sa tuktok ng Your North Mountain noong nakaraang araw. Nakakagulat, kahit na iyon ang unang pagkakataon na nagkita kami, nakita ko siya na pamilyar. Hindi alintana, kahit hindi talaga siya nakakausap, nararamdaman ko na marami kaming naintindihan sa bawat isa sa buong panahon na magkasama kami. Hindi ba ako tama, Sanderson? Nakangiting sabi ni Mindy. Sa paraang sinabi niya ito, halos para siyang malapit na kaibigan niya. Ay, sagot ni Sanderson habang dali-dali siyang tumango. Haha! Humihingi ako ng paumanhin para sa kakulitan, Master Jenkinson. Kahit na ang prangka at walang habas na batang babae ni Mindy, naunawaan na siya ay isang mapagmahal at mabait na tao sa buong buhay niya. Sabi ni Bryson. Tiyak na nakikita ko iyan. Sa pagsasalita nito, ang aking baguhan dito ay naghirap mula sa mukha na nasusunog nung siya ay bata pa. Ito ang dahilan kung bakit suot niya ang maskara na ito. Gayunpaman, inaasahan kong maunawaan mo na siya ay isang masipag na manggagawa. Dinadala ko siya kahit saan ako magpunta ngayon, at bilang kapalit, natututo siya ng higit pa at higit pa sa mga kasanayang medikal at kaalaman mula sa akin. Kaya nga, sa pagiging napakahusay mong guro, sigurado akong ang iyong mag-aaral ay magiging pantay din. Sinabi ni Bryson habang nakahawak siya sa kamay ni Master Jenkinson habang inaakay siya palayo sa mansyon ng pamilya Fenderson. Ha? Narinig mo yun, Jasmine? Sinabi ni Lolo na mabait ako. Sabi ni Mindy habang naglalaro siyang nagpout. Sure, go with that eh. Sagot ni Jasmine habang umiling-iling siya ng may inis ng ngiti sa mukha. Pagkakita nito, si Sanderson mismo ang umikot ng tingin kay Mindy bagaman tinitiyak niya na hindi niya ito makikita. Mabait ang pa ako. Hindi mo pa nakakilala ang isang tao na nakikipag-usap sa pamagitan ng sign language. Naging mabuti ka lang sa akin dahil gusto mo ring matuto ng sign language. Napaisip si Sanderson sa sarili. Kung hindi pa ito maliwanag na sapat, si Sanderson ay walang iba kundi si Gerald. Habang ang kanyang kasalukuyang katauhan ay tiyak na hindi perpekto, ito ay sa katunayan, ang pinakamaginhawang paraan para sa kanya upang matagumpay na makalusot sa mansyon ng pamilya Fenderson. Payagan akong tulungan kang dalhin ang medical kit na iyon, Sanderson, sabi ni Jasmine habang tumango ito sa kanya. Sa oras na iyon, kaagad na nagsimulang kumilos si Gerald gamit ang kanyang mga kamay bago sinabi, Ay! Dahil mas malumanay at maalalahanin si Jasmine kumpara kay Mindy, hindi mapigilan ni Gerald na tumingin pa sa kanya. Ang kanyang pansin, gayunpaman, bumalik kaagad kay Lord Fenderson. Ganap na nadiagnose ni Gerald ang kanyang sakit kanina mula sa isang sulyap lamang. Hanggat uminom si Lord Fenderson ng iniresetang gamot at makatanggap ng paggamot sa akupungkur sa loob ng ilang araw, halos natitiyak na gagaling siya ng buong paggaling. Sa totoo lang hindi mahirap iyon isang gawain para kay Gerald. Perpekto rin ang sitwasyon, dahil tulad ng dati nang napag-usapan ni Gerald kay Joshua, talagang balak niyang manatili sa Fendersons kahit ilang araw. Sa panahong iyon, binalak ni Gerald na obserbahan ang Fendersons habang iniimbestigahan din para sa anumang aktibidad mula sa Squealers. O kahit papaano iyon ang una niyang plano. Habang tumatagal, nagpatuloy si Mindy upang hanapin si Gerald anumang sandali na makakaya niya, at ito ay matapat na nagsisimulang inisin siya sa puntong ito. Ito ay halos tulad ng kung siya ay naging baliw. Sa pag-iisip na siya ay sa wakas ay nag-iisa pagdating ng gabi, si Gerald ay nakatayo sa likuran ng bahay, habang iniisip niya ang tungkol sa mahusay na pamamaraan na binabalak ng mga Squealer.
Tulad ng para sa mga moldel, gaano karaming mga tao ang talagang ipinapadala nila upang matulungan ang mga squealer sa oras na ito. Tulad ng paggiling ng mga gear sa kanyang ulo, narinig niya ang isang boses na nagsasabing, "Ano ang ginagawa mo, Sanderson?" Naiwang walang imik si Gerald habang nakatingin kay Mindy. Ang mga batang babae ay may kanyang mga kamay sa likod ng kanyang paglaktaw ang lahat patungo sa kanya. Ay! 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 Sagot ni Gerald habang sininyasan ang kanyang mga kamay habang nakaturo sa hardin at sa paligid. Oh, nakikita ko. Kaya nais mong tangkilikin ang tanawin. Haha! Dahil malamang na nakatuon ka lamang sa pag-aaral ng gamot sa North Mountain, sigurado akong hindi mo pa nakikita ang harding ito, hindi ba? Ay, sabi ni Gerald sabay tango. Pinag-uusapan kung alin, dahil malaya ka sa kasalukuyan, maaari mo ba akong makasama ng kaunti, sabi ni Mindy habang nakahawak ito sa kanang kamay. Labis na natigilan si Gerald na hindi na niya alam kung paano mag-reply. Maliit na kamay ni Mindy na napakakinis at nag-iinit, hindi nagtagal bago nagsimulang maging kakaiba si Gerald. Bago pa man siya makapagsabi ng kahit anuman, gayon pa man, sinimulang siya ng paghatak ni Mindy sa ilang maliliit na mga dumi ng bato sa hardin kung saan nakaupo silang dalawa. Alam mo, Sanderson, nagtataka ako kung bakit patuloy kitang hanapin na pamilyar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa palagay ko ito ay dahil sa kung gaano katulad ang aming mga nakaraang karanasan. Habang totoo na ako ay isang mayamang binibini na naging nakatira sa karangyaan sa buong buhay ko, habang mayroon kang isang mahirap na nakaraan, kahit na nakaharap sa isang miserable na aksidente, pareho kaming pareho sa paraan na wala sa amin ang may tamang mga kaibigan sa buong buhay, paliwanag ni Mindy. Narinig iyon, simpleng tumango lang si Gerald ng bahagya. Kinasuhan ko ang katotohanan iyon ng mas bata ako, alam mo ba? Maaaring hindi mo alam ito, ngunit dahil sa isang tiyak na pamilya, kapwa kami ni Jasmine ay nag-grounded sa loob ng bahay sa pinakamahabang oras. Iyon ay katulad ng pagpapahirap para sa akin dahil ako ang uri ng tao na simpleng hindi maaaring manatili sa isang lugar ng mahabang panahon. Sigurado ako na nakakaugnay ka doon sa isang tiyak na antas. Anuman, dahil sa aking kakulangan ng pakikipag-ugnay sa iba, hindi pa ako nakarelasyon dati. Bago ko ito alamin, halos 23 taon na ang lumipas at hanggang sa araw na ito, sa palagay ko, hindi pa ako nahuhulog sa sinuman, kahit papaano hindi sa paraang karaniwang nilalaro ng mga soap opera, dagdag ni Jasmine habang hawak niya papunta sa baba niya. Bilang tugon, tinuro ni Gerald si Mindy bago gumawa ng ilan pang kilos. Maaring nasasabi mo na maganda ako kaya dapat madali para sa akin ang makakuha ng kasintahan, nakangiting tanong ni Mindy. Matapos makita ang pagtango ni Gerald, simpleng bumuntong hininga si Mindy bago sabihin, totoo na nais kong umibig, ngunit wala sa mga taong nakilala ko ang nagpalabog ng aking puso. Sa ganun, tumango ulit si Gerald. Sa gayon, mayroong isang tao. Gayon pa man, nakasama ko lamang siya sandali. Siya ay isang mabuting tao na dapat kong aminin, maganda rin. Tinaasan ng kilay, suminyas ulit si Gerald. Bakit hindi ako nagtapat sa kanya? Matapos makita siyang tumango, bumuntong hininga si Mindy bago sinabi, manalo. Mahabang kwento. Upang gawing simple, sa nakita ko, siya ay isang scumbag. Ay, sagot ni Gerald, gulat na gulat. Sabihin ko sa iyo, Sanderson. Yung kaibigan ko. Totoo na mabait siya sa mga tao, ngunit medyo napakabait niya sa lahat, alam mo ba? Lalo na sa mga babae. Ito ay uri ng singmay, sa palagay mo? Sa totoo lang ang bagay na pinakakinamumuhian ko sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit natapos ang aking nararamdaman para sa kanya, paliwanag ni Mindy. Sa pamagitan nito, gumawa si Gerald ng isa pang kilos, katulad ng pagpalakpak sa kanya. Huwag mag-alala, tiyak na mahanap ko ang pag-ibig ng aking buhay balang araw. Sagot ni Mindy habang nakatingin sa kanya na may mahinang ngiti sa labi. Speaking of which, Sanderson, may pakialam ka ba tungkol sa pagtingin ng iba sa iyong pisikal na hitsura? Tanong ni Mindy. Habang tumango siya, itinuro niya ang mukha niya bago maglagay ng takot na takot. Sa ngayon, alam niyang dapat niyang panatilihin ang kilos. Sinasabi mo ba na ang iyong hitsura ay makatatakot sa iba? Natatakot ka na walang makakaibigan sa iyo pagkatapos makita ang iyong burn mark? Nang makita siyang tumango bilang pagsang-ayon, tinanong ni Mindy, kaya't hindi ako natatakot. At hindi kita bibigyan ng isang malamig na balikat, kahit na pagkatapos makita kung ano ang hitsura mo. Kaya Sanderson, maaari mo bang alisin ang iyong maskara para sa akin? Narinig iyon, mabilis na umiling si Gerald.
Sa gayon, dahil ikaw ay mapanghimagsik, hindi kita pipilitin. Tandaan, gayunpaman na malapit pa rin kaming magkaibigan. Hindi mahalaga kung ano ang hitsura mo sa ilalim ng maskara na iyon, hindi kita aayawan. Mariing sinabi ni Mindy. Talagang hindi pumasok sa isipan ni Gerald na sasabihin ni Mindy ang mga ganyang bagay. Bilang tugon, simpleng tumango lamang siya ng may pagkaunawa. Ay, narito ka, Ginoo. Sinabi ng isang lingkod na wala sa asul habang nagsisimulang maglakad. Narinig iyon, tumayo siya habang inilayo ang ulo sa alipin. Kita nyo, ang kaliwang balikat ng dalaga ay medyo naghihirap. Gusto naming tingnan mo ang kanyang kalagayan, Ginoo, dagdag ng babaeng lingkod. Matapos makita siyang tumango, sinabi ni Mindy na, sige at suriin mo muna si Jasmine. Dahil marami siyang sinanay kamakailan, marahil ito ang parehong isyu muli. Hihintayin kita dito bukas ng gabi upang makapag-chat ulit tayo. Sabi ni Mindy. Tumango si Gerald bilang pagsang-ayon habang sinisundan niya ang babaeng alipin sa silid ni Jasmine dala ang kanyang medical kit. Nang makarating sila doon, sinalubong si Gerald nang makita si Jasmine na nakasuot ng pantulog na pantulog. Maluwag na nakasabit ang kanyang buhok sa balikat niya, ang malamala-Diyosa na hitsura ay gulat na gulat. Dahil kasama mo si Master Jenkinson ng halos buong umaga, naramdaman kong masungit na abalahin ka noon. Natatakot ako na mahingi lang ako ng tulong sa iyo sa gabi, sabi ni Jasmine na may mahinang ngiti sa labi. Ay, sagot ni Gerald habang kinukumpas ang kanyang tugon, isang pahiwatig na hindi niya masyadong iniisip ito. Nang makita iyon, umupo si Jasmine bago sabihin, pinahalagahan ko ito. Kita nyo, ang sakit ng aking balikat ay paminsan-minsan ay nasasaktan mula nang nasaktan ito sa nakaraan. Dahil ang aking pagsasanay ay tumindi kamakailan, ang sakit ay naging mas madalas at mas masakit din. Narinig iyon, sininyasan ni Gerald ang kanyang mga kamay na parang tinatanong niya kung paano nasaktan ang balikat niya. Sasabihin lamang natin na ang isang kaibigan ko ay hindi sinasadyang nasaktan ako. Ito ay bumalik sa panahon ng isang kampeonato sa taekwondo. Minaliit ko siya, kaya dahil sa aking pag-iingat, nawala ako sa singsing. Sa proseso ng pagbagsak ng pagkahulog, ang aking kaliwang balikat ay nakatanggap ng malaking pinsala. Mula pa noong araw na iyon, ang sakit ay hindi talaga nawala, paliwanag ni Jasmine. Dahan-dahang hinihimas ni Gerald ang kanyang kaliwang balikat sa oras na iyon, at matapos marinig ang buong paliwanag nito, naramdaman niyang may isang panginginig na tumakbo sa kanyang gulugod. Ang nagdulot ng pinsala. Ako ito, di ba? Upang isipin na siya ay may ganitong sakit sa kanyang balikat sa buong oras na ito. Ngayon na tinatanong niya ako na gamutin siya, hindi ko na rin sigurado kung ito ba ang kalooban ng Diyos. Matapos ang isang maikling pagsusuri, binigyan siya ng thumbs up ni Gerald bago ginaya ang pagkilos na may hawak na karayom. Mahalaga, sinasabi niya na pagkatapos niyang gumanap ng akupungkure sa kanya ng ilang beses, dapat siyang maging pakiramdam ng kasing bago. Ganon ba? Salamat sir. Habang narito kami, maaari ba akong humiling na huwag kang matugunan bilang Ginoo? Para sa ilang nakakahiyang kadahilanan, sa tingin ko ay hindi mapalagay na sabihin ito. Maaari mo lang akong tawaging Sanderson, tanong ni Jasmine na may banayad ng ngiti sa labi. Nang makita ang pagtango nito, tinanong ni Jasmine, palagi kang nananatili sa tabi ni Master Jenkinson, tama? Hindi ka ba nagsawa? Nang makita kita sa ibabaw ng bundok kaninang umaga, tila wala ka ring masyadong kaibigan. Pagkatapos ng lahat, bukod sa buhay na Mindy, hindi gaanong maraming tao ang talagang naglaan ng oras upang kausapin, tama ba ang aking nabawas? Sa ilang kakaibang kadahilanan, naramdaman ni Jasmine na maaari niyang buksan ng kaunti pa kay Sanderson. Pasimple niyang pinalabas ang isang aura na pinaparamdam sa kanya na ligtas siyang pag-usapan ang mga ganoong bagay. Pinasiguro niya sa kanya. Habang kailangang aminin ni Jasmine na huli na siyang makisali sa lipunan, naramdaman pa rin niya na siya ay mahusay na humusga sa mga tao. Sa pinakadulo, tiyak na sigurado siya na hindi pinaparamdam sa kanya ni Sanderson tulad ng ibang mga lalaki na nakilala niya dati. Hindi tulad ng malaswang hitsura na karaniwang ibinibigay sa kanya ng mga lalaking iyon, ang mga titig ni Sanderson ay nakapapawi. Ano pa, dahil hindi makapagsalita ng maayos si Sanderson, nasasalita niya ang kanyang isip nang hindi nag-aalala tungkol kay Sanderson na binubulabog ang sinabi sa kanya. Mahalaga siya ang kabuuang kabaligtaran ng Mindy. Ang lahat ng ito ay nag-ambag kay Jasmine na taos-pusong nagnanais na makipag-chat pa kay Gerald. Bilang tugon sa dati niyang tanong, simpleng tumango lamang si Gerald. Nakatira ka doon sa buong panahong ito, Sanderson.
Mayroon ka bang ideya kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig? Wala akong sinasadya sa ganun, nakakausyoso lang ako. Ano ang nangyayari sa lupa sa dalawang magkapatid ngayong gabi? To think that both of them had the same topic in mind to talk to me about. Naisip ni Gerald sa sarili habang umiling. Nakikita ko. Kaya't ginagawa nating pareho. Habang hindi pa ako nakarelasyon dati, maaring natagpuan ko ang aking sarili na nagkagusto ako sa isang tao. Kahit na sinabi ko yan, hindi ko rin sigurado kung kailan ako nagsimulang magkaroon ng damdamin. Para sa kanya. Sabi ni Jasmine sa isang malambing na tono. Habang nakikinig si Gerald, nagpatuloy siya, siguro. Baka lang. Maaring umusbong ang mga damdaming para sa kanya sa sandaling itapon niya ako sa singsing na iyon. O marahil ito ay nung siya ay nagligtas sa akin. Gaano katakataka? Ay! Malapit na matapos ang kanyang pangungusap, naglabas si Jasmine ng isang maliit na yelp nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balikat. Agad na inaangat ang kanyang mga kamay mula sa balikat niya, ibinaba ang kanyang ulo sa paghingi ng tawad. Ayos lang ako, huwag kang magalala. Ituloy mo lang, Sanderson, nakangiting sagot ni Jasmine. Nakapagtataka kung bakit hindi niya sinasadyang nagkamali. Kung sa bagay, natigilan si Gerald nang malaman na talagang may bahagyang nararamdaman siya sa kanya. Hanggang sa naalala ni Gerald, nagkaroon lamang siya ng kaunting pag-uusap kasama si Jasmine, kahit na inamin niya ang pagmamanipula sa kanya ng bahagya sa ilang mga insidente. Upang isipin na siya ay mapunta sa pagkahulog para sa kanya dahil lamang sa. Gayunpaman, nang ang Fendersons ay nagpunta sa pamilyang Crawford noong nakaraan, nalaman namin na nawala siya. Habang nagpadala ako ng maraming tao upang maghanap para sa kanya, medyo mahigit sa kalahating taon na ngayon ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Paminsan-minsan pa rin ay iniisip ko kung umalis siya sa sarili niyang kasunduan. Sabi ni Jasmine sa medyo malungkot na tono. Ano man, tapos ka na, tanong ni Jasmine sabay lingon nito kay Sanderson. Sa ganoon, tumango si Gerald bago suminyas para makapagpahinga siya ng maayos. Nang malapit na siyang umalis kasama ang kanyang medical kit, gayunpaman, nasulyapan niya ang ilang mga tuol sa pagdarasal na nakahiga sa kanyang silid. Sa isang bahagyang pagsimangot, sa kanya tinuro ang mga nasabing bagay bago sabihin, Sinadya niyang tanungin siya kung may nangyayari sa susunod na araw, at kahit nag-aalala siyang hindi makalusot ang tanong, tila naiintindihan siya ni Jasmine na mabuti lang. Nang may ngiti sa kanyang muka, tumango siya bago sinabi, may palabas sa simbahan bukas. Ang aking mga tiyahin, si Mindy, at ako ay pupunta doon upang manalangin para sa mga pagpapala na magkasama. Haha! Maaring hindi mo alam ito, ngunit sa nakaraan, hindi namin may iwanan ni Mindy ang mansyon ng walang gusto, Sanderson. Nag-sneak out kami dati para lang makapunta sa perya. Gayunpaman, hindi na namin kailangang lumusot palabas, upang masisiyahan natin ang ating sarili doon ng walang takot na mahuli. Nang marinig iyon, nalungkot ang ekspresyon ni Gerald. Maaari bang nais mong puntahan din doon? Ngayon na naiisip ko ito, marahil ay hindi ka pa nakapasok sa isang fair sa simbahan, hindi ba? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa mukha nito. Bilang tugon, nagsimulang suminyas ng masaya si Gerald. Tama na, napagpasyahan. Kung hindi ka masyadong abala bukas, samahan mo kami at lumabas kasama kami. Nakangiting sagot ni Jasmine. Kahit na si Jasmine ay bihirang magiliw sa isang taong nakilala niya, simpleng komportable siya sa kanya. Marahil ay ang kanyang panatag na paningin at kawalan ng kakayahang makipag-usap ng maayos na nangangahulugang siya ay natural din na isang mas mahusay na tagapakinig na naghanda kay Jasmine na makipagkaibigan sa kanya. Anuman ang tunay na dahilan para madama niya ang paraan na kasalukuyang ginagawa niya, komportable siya sa kanya at iyon lang ang mahalaga. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, maraming mga tao ang nagdiriwang ng isang labis na buhay na gabi sa isang lihim na silid sa loob ng mansyon ng pamilya Schuyler. Ang mga taong kasangkot ay nakaupo lahat sa isang malaking mesa, masayang nakikipag-chat sa pagitan ng mga sipsip ng alak. Parang nagbago ang sitwasyon, tatay. Upang isipin na ang bastard na iyon, Lord Fenderson ay talagang kukuha kay Joshua upang pagalingin ang kanyang karamdaman. Mula sa iniulat sa akin ng aking sakop, ang kanyang kutis ay mukhang mas mahusay ngayon pagkatapos ng isang solong sesyon ng paggamot, sabi ni Yael sa nag-aalala na tono. Master Yael, masyado kang nag-aalala. Ang Longs at ang Squellers ay magkakaiba ngayon. Hindi lamang ang aming parehong pamilya ay sumang-ayon na makipagtulungan upang matiyak ang tagumpay ng misyon na ito,
ngunit nakakakuha rin kami ng mahalagang tulong mula sa ilang mga Panginoon mula sa pamilyang Moldel. Hindi nabanta ni Brison, Nginitian ang isang nasa edad na lalaki na pinangalan ng Berklong. Si Berk ay ang bunsong anak ni Master Long, at tulad ng iba pang mga anak na lalaki ni Master Long, mayroon siyang sariling hanay ng mga kasanayan na pinaghiwalay siya mula sa iba pa. Siya ay pinakakilalang kilala para sa pagiging parehong malakas at malakas, tulad ng kung paano iminungkahi ng kanyang pangalan. Hindi lamang siya ang pinuno ng mga lihim na puwersa ng Long pamilya, ngunit siya rin ay isang pangunahing manlalaro sa pagtatangka na makuha si Gerald na buhay sa Mary City noon. Kahit na nagawang makatakas ni Gerald, ang katotohanan na si Gerald ay nakapagpalabas lamang sa balat ng kanyang mga ngipin na naging karapat-dapat sa kanya upang magtiwala kahit sa mga Moldel. Ipagpalagay kung tama ka, Berk, sabi ni Yael. Manalo ka. Pero siyempre siya. Kailangan mong matuto ng higit pa mula sa iyong matatanda mula ngayon, Yael. Wait ay hindi lahat, alam mo. Pinag-uusapan kung saan, ang unang yugto ng plano ay magsisimula bukas. Kumusta na ang paghahanda, tanong ni Noe. Huwag kang mag-alala, lahat ay nasa lugar na. Pagkatapos ng lahat, nakapwa na sa tabi natin sina Quentin at Trey, ang yugto ng isa ay tiyak na nasa bag na. Sabi ni Yael habang tinitingnan ang magkakatulad na mga kapatid na nagmula sa pamilyang Moldel. Kaya't sisigurado ako kung ganon. Dahil ang duo ni Quentin at Trey ay mga mas bata na pinsan ni Master Jet, mayroon akong dahilan upang maniwala na ang kanilang mga kakayahan ay katumbas ng Master Jets, dagdag ni Noe na may malambing na tono. Kailangan mong magbiro. Walang paraan na maikumpara namin sa pinsan namin. Sinabi ng magkapatid habang umiling sila na may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi na kailangang maging mahinhin. Gayunpaman, isang tuas sa tagumpay ng unang yugto bukas. Cheers! Tulad ng sinabi ni Jasmine noong nakaraang gabi, isang church fair ang ginanap sa bayan kinaumagahan. Buhay at napakaganda ng itsura ng kapaligiran, kaya hindi nakapagtataka kung bakit ito puno ng mga tao. Sobrang sigla, tuwang-tuwa na sinabi ni Mindy habang nakatayo siya sa gitna ng maraming tao. Pwede ka bang maging mahinhin, Mindy, sabi ni Jasmine. Bakit kailangan kong gawin iyon? Exciting ang araw na ito. Hindi mo ba ito maramdaman? Ginaganahan ako habang nakikita ang lahat ng taong pumunta sa church fair. Sagot ni Mindy habang umiling si Jasmine. Okay lang kung minsan mo ito gagawin, di ba Jasmine? Maglakad na lang tayo sa paligid bago tayo pumunta sa simbahan para manalangin para sa ating mga blessing sa susunod, sabi ng kanilang second aunt habang lumilingon siya sa dalawang babae na tahimik na sumusunod sa kanila mula sa likuran. Pasensya na at kailangan mong makita ang childish side ng aming pamilya, nakangiting sinabi ni second aunt. Umiling lamang si Gerald bilang sagot. Sa katunayan, pasimpleng pupunta pa rin si Gerald kahit hindi nila ito pinayagang sumama. Paanong hindi siya pupunta kung alam niyang sinusundan ng mga tauhan ng pamilyang Squealer ang dalawang magkakapatid? Uy, tumingin ka doon, Jasmine. Hindi ba mga kaklase natin sila? Tanong ni Mindy habang nakaturo siya sa ilang mga tao. Habang sinasabi niya iyon, napansin din sila ng kanilang 6 na mga kaklase. Sina Mandy at Jasmine ay parehong misteryosong mga babae kaya nanatili silang malamig at malayo sa grupo na ito sa pinakamahabang panahon, kaya walang sinuman sa grupo na ito, babae man o lalaki, ang naglakas loob na gumawa ng pagkusang batiin sila. Gayunpaman, dahil masaya na kumakaway sa kanila si Mindy, natural na naramdaman nila ang pangangailangan na maglakad papunta sa kanya. Kung tutuusin, ang dalawang babae ay naging mga kaklase pa rin nila sa loob ng maraming taon kahit na malayo ang loob ng mga ito. Hindi ko inaasahan na makita ka dito. Nakangiting sinabi ng isang babae na mukhang leader ng grupo. Oo nga. Oras na para sa amin ni Jasmine na lumabas para magpakasaya naman ng kaunti. Sa totoo lang, naisip ko na noon una kung makakasalubong namin ang alinman sa aming mga kaklase dito. Pero ito kayo ngayon. Gaano ka nakatagal dito? Ang enjoy ka ba? Nakangiting tinanong ni Mindy. Sa totoo lang, kararating lang namin. Sinabi ng iba pang mga babae sa grupo. Ganon? Bakit hindi na lang tayo magkasamang maglakad? Kung tutuusin, bukod kay Stella, hindi pa tayo nakakuha ng tamang pagkakataon para makipag-usap sa isa't isa, kahit na maraming taon na tayong magkaklase. Tama ako, di ba Jasmine? Tumango si Jasmine ang ngumiti nang marinig niya ang sinabi ni Mindy. Mas kilala ni Jasmine at Mindy si Stella dahil ang babaeng ito, at si Gerald ay tumulong sa dalawang babae sa isang insidente na nangyari kalahating taon na ang nakalilipas.
Baka hindi mo alam ito, pero kilala namin kayo kahit hindi tayo masyadong nag-uusap sa klase, idineklara ni Mindy. Ikaw si Isabel, di ba? Ikaw ang monitor ng klase sa tabi mismo ng klase namin. Para naman sa magandang ito, ang pangalan mo ay Maya, tama? Nakilala ka namin sa taekwondo competition noon, naalala mo? Kung tama ang naalala ko, lumipat ka sa aming university noon na kasama ang guwapong lalaking iyon, si Warren. Nang marinig iyon, mahinang umiti si Maya kay Mindy at sinabi, "Yeah, medyo matagal na mula nang nangyari iyon. Mas nakilala namin si Isabelle pagkatapos ng pangyayaring iyon, kaya kahit papaano ay naging silver lining ang mga kaganapan noong araw na iyon. Sige, bakit hindi na lang kayo magsama-sama at magsaya? Mga bata nga naman kayo. Maglalakad-lakad lang kami ng third aunt mo kung kailangan mo kami," sabi ni second aunt habang nakatingin sa dalawang dalaga. Sumang-ayon sina Jasmine at Mindy at sumama sila sa kanilang mga kaklase. Hindi napigilan ni Gerald na bumuntong hininga habang sinusundan sila. Inakala niya na hindi na niya muli makikita ang mga taong iyon. Kalahating taon lamang ang tinagal ng inaakala niya. Gayunpaman, makikita na may pinagbago silang lahat. Mapapansin na si Isabelle ay hindi na masigla tulad ng dati. Si Stella naman ay may maikling buhok na at maganda pa rin siya. Para naman kay Maya, mukha siyang naging mas mature, at lalo pa nitong pinalakas ang kanyang kagandahan. Ay, oo nga pala. Sila ang aming mga kaklase, Sanderson. Kailangan nating magpakasaya ng kasama sila, okay? Tumango lang si Gerald. Hindi niya naman kayang tanggihan ang kanilang alok. Hindi naging komportable sina Stella, Maya, at Isabel nang makita nila ang binata na nakasuot ng maskara. Ang katotohanan na hindi pa siya marunong magsalita ay hindi nakakatulong sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, wala sinabi ang grupo lalo na't kasama ng binata si Mindy at Jasmine. Alam nila na hindi maganda para sa kanila na magsalita ng anumang masamang bagay tungkol kay Gerald. Wala sa kanila ang nagsalita tungkol sa kanya, ngunit hindi napigilan ni Maya ang sarili niya at kusa siyang lumayo sa lalaking nakamaskara. Ginawa niya ito dahil hindi sapat ang kalahating taon para baguhin ang kanyang mayabang na ugali. Tulad ng inaasahan, mahilig pa rin si Maya sa pagiging malapit sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan tulad ni Warren, Jasmine, at Mindy. Walang sinuman ang dapat manghusga sa kanyang ugali na iyon. Kahit pa ganoon, si Gerald ay masyadong abala sa pag-obserba sa kanyang paligid para mapansin ang mga kasuklam-suklam na tingin nila Maya at Isabelle. Hoy Jasmine, tingnan mo iyon. Nakita mo ba ang mga maliliit na kandis na hawak ng mga bata? Gustong-gusto ko ang mga ito. Nagtataka ako kung saan nila binili ang mga iyon. Maya-maya pa ay sinabi ni Mindy habang itinuturo ang bintana kung saan niya nakitang dumaan ang ilang mga bata. Ang grupo ay kasalukuyang nakaupo sa isang maliit na shop habang umiinom sila ng kape. Oh, gusto mo iyon? Alam ko kung saan nila binibenta ang mga ito. Medyo malayo ito sa may bandang norte, pero dadalhin kita doon kung gusto mo, sagot ni Maya. Maganda ideya yan, tuwang-tuwa na sabi ni Mindy habang nakatingin kay Gerald. Ngumiti si Mindy at sinabi, halika, Sanderson. Samahan mo ako. Wala ka namang ibang gagawin. Hindi ka niya kailangang sundan. Tayo na lang ang pumunta doon, sabi ni Maya, maririnig ang paghamak sa kanyang boses. Bago pa makita ng mabuti ni Gerald ang ekspresyon ni Maya, hinawakan na ni Mindy ang braso niya at sumigaw, tara na. Si Jasmine mismo ay ngumiti at sinabi, muna na kayo Mindy at Sanderson. Mas kampante ang loob ko na malamang kasama mo siya, Sanderson. Narinig iyon, napailing lang si Gerald habang sinusundan sila Mindy at Maya sa candy station. Inakala ni Gerald na si Mindy ay babalik sa grupo pagkatapos niyang bumili sa candy station, ngunit sa kanyang pagkabigo, marami pang mga nakakatuwang bagay ang binili ni Mindy at ang mga ito ay mga bagay na hindi niya pa nakikita dati. Dahil dito, naging isang maliit na shopping spree ang nangyari dahil ginamit ni Mindy ang ilang oras sa pagtingin at pagbili ng maraming bagay. Maya-maya pa ay mahinahon na tinapik ni Gerald ang balikat ni Mindy, sinasabi niya na dapat silang bumalik sa kinaroroonan ng grupo. Hindi tayo nagmamadali, kaya't dito ka lang sa tabi namin at tumingin sa paligid, nakangiting sinabi ni Mindy. Kung gusto niyang bumalik, hayaan mo na lang siyang umalis. Dagdag ni Maya. Hindi pwede. Magiging boring kapag tayong dalawa lang, sagot ni Mindy habang umiling. Sasabihan sana muli ni Gerald si Mindy na bumalik sa grupo, nang biglang naramdaman ni Gerald na kumiibot ang kanyang tenga. Pagkalipas ng isang segundo, naging mahigpit ang kanyang mga mata nang lumingon siya sa kanilang likuran. Walang alam sila Maya at Mindy mga nangyayari,
ngunit nakita ni Gerald ang 10 kalalakihan na dahan-dahang lumapit sa kanila. Paglingon ni Gerald para bigyan ng babala si Mindy, agad na tumakbo ang mga kalalakihan. Ilang segundo lamang, naging malapit na ang mga kalalakihan sa tatlo. Sa isang saglit, ang mga braso ni Mindy ay nahawakan na ng mga kalalakihan. Nakaramdam rin si Gerald ng isang matigas na kamay sa kanyang balikat habang ang dulo ng isang baril ay nakadikit sa kanyang likuran. Huwag kang gagalaw o papatayin kita, mapahamak na sinabi ng taong nakatayo sa likuran ni Gerald. Totoo na magiging madali para kay Gerald na labanan sila, ngunit hindi niya ito ginawa. Napakaraming mga tao ang nakapalibot sa kanila, kaya natatakot siya na ang grupo ng mga kalalakihan ay hindi magiging maingat at hindi baka magkaroon pa ng aksidenteng gunfire sa inosenteng bystander. Bukod pa dito, malinaw na ang grupo ng mga kalalakihan ay sumusunod sa isang napakahusay na plano. Dahil dito, hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang habas dahil hindi siya sigurado kung nasa parehong sitwasyon din ang kinakaharap ni Jasmine at ng iba pa. Sino ka? Ano ba ang kailangan mo? Kinakabahan na tinanong ni Mindy habang nakatutok ang isang baril sa kanya. Mga kidnappers sila syempre, sabi ni Maya na mukhang hindi bago sa kanya ang karanasan na ito. Sa halip na matakot siya, makikita lamang na nakasimangot siya sa buong sitwasyon. Oh? Ang magandang ito ay medyo kalmado. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sayo na hindi ito magtatagal, haha ngumisi ang isa sa mga lalaking nakasuot ng cap. Ang tapang niyong lahat. Pero alam niyo ba kung sino ang may-ari ng teritoryo na ito? Alam niyo ba kung sino ako? Kailangan niyong malaman na malapit lang ang kapatid ko, habang umiinom siya ng kape ngayon, babala ni Mindy ngunit maririnig pa rin ang takot na nararamdaman niya. Sa tingin mo ba hindi namin alam kung sino ka? Ikaw si Mindy, ang second young lady ng pamilyang Fenderson. Tama ka, nagkakape talaga si Jasmine. Past tense syempre, dahil nakuha na rin namin siya. Ikaw na lang ang kailangan naming kaharapin. Maglakad ka na, utos sa lalaki na mukhang leader ng grupo, nang itinulak niya ng malakas si Mindy. Sa sandaling sinabi niya iyon, maririnig ang tunog ng mga makina mula sa malayo. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang isang minibus na kumaripas ng takbo patungo sa kanila. Pumasok ka sa loob, utos sa lalaki nang huminto ang sasakyan sa harapan nila. Sumunod na lamang ang tatlo dahil nasa sitwasyon sila na wala silang pagpipilian. Sa puntong iyon, inisip ni Gerald kung dapat na siyang gumalaw ngayon o magpatuloy sa paghihintay ng kaunti pa. Kung tutuusin, hindi siya natakot sa mga taong ito kahit na may mga baril ang mga ito. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang static na boses na nagmumula sa isang walkie-talkie na nagsasabing, "Tapos na ba?" "O, tapos na kami?" "Masyadong madali ito," sagot ng leader. Habang nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa sa pamagitan ng walkie-talkie, kahit papaano ay malinaw na naririnig ang boses ni Jasmine mula sa kabilang dulo. Hindi pala sila nagsisinungaling nang sabihin nilang nahuli na nila si Jasmine at ang iba pa. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Habang iniisip niya iyon, doon siya nagdesisyon na huwag na lamang gumawa ng isang hakbang. Mag-iisip na lang siya ng isang plano kapag nakasama na niya muli si Jasmine at ang iba pa mamaya. Si Gerald at ang iba pa ay may nakatakip na maliliit na sako ang kanilang mga ulo, bago sila pinayagan na umalis sa minibus na may mga kortina ang bintana. Maglakad kayo. Maya-maya pa, natanggal ang mga sako nang marating nila ang kanilang kailangang puntahan. Napansin ni Gerald na nasa isang cellar sila. Tumingin siya sa paligid at nakita niya na nandito na sina Jasmine, Isabel, Stella, at Warren. Silang apat ay nakatali sa mga upuan. Mindy? Sanderson. Okay lang ba kayong dalawa? Nag-aalala na sumigaw si Jasmine. O okay lang ako. Sino ang mga taong iyon, Jasmine? Bakit ang tapang nila para gawin ito? Nagmamadaling tinanong ni Mindy. Sila? Ha? Ang mga iyon ay mga utusan ng pamilyang Squealer. Mga gung iyon. Galita sinabi ni Jasmine. Manahimik kayo. Ang iba ay pupunta dito mamaya. Sinabi ng isa sa mga kidnappers bago lumabas ang grupo ng mga kalalakihan sa cellar. Grabe, ang mga taong iyon ay talagang nagtayo ng isang sikretong lugar sa loob ng kanilang bahay. Sabi ni Maya nang sirain niya ang nakakanginging katahimikan. Kaya nga. At saka, ang mga baril na ginagamit nila ay ang pinakabagong mga modelo na ginawa sa bansa natin. Ang mga taong ito ay napakalakas talaga, sabi ni Warren habang nakakunot ang kanyang noo.
Nang marinig iyon ni Gerald, naalala niya na kapwang nag-aral sa university sina Warren at Maya noon dahil may kailangan silang imbestigahan. Hindi niya inakala na nanatili silang undercover at aktibo sa kaso ng halos kalahating taon na ngayon. Stella, Isabel, at Maya. Pasensya na at nadawit pa kayo dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ko papayagan ang mga squaler na saktan kayo, kaawa-awang sinabi ni Jasmine. Okay lang, Miss Fenderson. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makahanap ng paraan para makatakas tayo dito, mahinahong sinabi ni Warren. Kasunod nito, isang buntong hininga ang narinig bago biglang nagsalita si Stella, maganda sana kung nandito si Gerald. Sigurado na alam niya kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon dahil sa kanyang kakayahan. Hindi tulad ni Maya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito kay Stella at Isabel. Natural lamang para sa kanila na matakot sa sitwasyon na ito. Nabigla naman ang ibang mga babae nang mabanggit ang pangalan ni Gerald. Lalo na ito para kay Jasmine dahil makikita ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi makakatulong ang kagustuhan mong mapunta sa parehong sitwasyon si Gerald. Nawawala siya ngayon, sabi ni Jasmine. Ha? Ano? Kailan pa? Anong nangyari? Nagtatakang tinanong ng mga kaklase ni Jasmine. Walang nakakaalam. Mahigit kalahating taon na mula nang mawala siya. Pero hindi natin alam kung patay na siya o buhay pa, paliwanag ni Jasmine. Paano? Paano ito nangyari? Hindi makapaniwala na sinabi ni Stella. Hindi nakakagulat kung bakit nalugi na lang bigla ang kumpanya ni Marvin. May kinalaman pala ito sa pagkawala ni Gerald, malungkot na sinabi ni Isabel. Humph! Mabuti naman. Bakit kasi kailangan niyang ipagmayabang ang pera niya? Naisip niya na kaya niyang gawin ang gusto niya dahil lamang mayaman siya, pero tingnan mo kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang magpakitang gilas. Malas talaga siya, galit na sinabi ni Maya nang maalala niya ang mga nakaraan niyang pakikipagtagpo kay Gerald. Hindi makapaniwala si Gerald kay Maya habang nakatingin siya dito. Inakala niya noon na magkakaroon siya ng mas maayos na impresyon sa kanya pagkatapos siyang tulungan ni Gerald. Imahinasyon lamang niya ang lahat ng ito. Ang tanging nagawa lamang niya ay pilit na ngumiti habang nakatingin sa babaeng matigas ang puso. Tama na yan. Walang kwenta kung pag-uusapan ang mga ganyang bagay ngayon. Ang mahalaga ay ang plano natin kung paano tayo makatakas, sabi ni Warren. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang may nang bumukas ang pintuan na gawa sa bakal. Pumasok kayong lahat. Kasunod nito, humigit kumulang 30 katao ang itinulak sa lugar. Ang mga ito ay binubuo ng mga bata at matanda. Lahat sila ay may mga sako sa kanilang ulo, pareho kung paano dinala sa lugar na ito ang kanilang grupo kanina. Nabigla si Jasmine nang matanggal ang mga sako. Ano? Kayo? Nakuha rin nila ang iba. Sigaw ni Jasmine nang mabigla siya sa mga pangyayari. Kinidnap ka rin pala, miss. Walang hiya talaga ang mga squealer na iyon. Sinabi ng isa sa mga nakatatandang miyembro mula sa grupo. Ang grupo ng mga tao na ito ay tila malapit kay Jasmine, at hindi nakapagtataka kung bakit. Sa katunayan, sila ay walang iba kundi ang mga pangunahing subordinate families ng pamilyang Fenderson. Mayroong higit sa 10 pangunahing minor families na umaasa sa suporta ng pamilyang Fenderson. Napagtanto ni Jasmine na ang mga matapat na tao sa kanyang pamilya ay nakidnap rin. Ano man ang plano mong gawin, miss, sana gawin mo agad ito. Saglit na lang bago maghihimagsik ang pamilyang Squealer laban sa pamilyang Fenderson. Sabi ng isa pang matandang lalaki. Kahit nasabihin mo iyan, wala naman akong magagawa sa ngayon. Hindi ko inasahan na magre-rebelde sila sa pagkatapos ng maraming taon. Hindi ko nga alam kung gaano katagal na nila itong pinaplano, sagot ni Jasmine, maririnig ang pag-aalala niya sa bawat segundo. Samantala, si Noah at ilang iba pang pangunahing miyembro ng pamilya na nasa ilalim ng pamilyang Fenderson ay dumating sa bahay ng pamilyang Fenderson. Nasusunod ang kanilang plano. Pasensya na, Mersquealer at sa inyong lahat, pero si Lord Fenderson ay nasa kwarto na para matulog pagkatapos niyang uminom ng kanyang gamot, sabi ng isang butler habang pinapanood ang grupo ng mga tao na pumasok sa mansyon. Sabihin mo sa kanya na mahalagang bagay ito. Maghihintay kami dito habang pinapaalam mo sa kanya ang tungkol sa pagdating namin, sagot ni Noah. Sumimangot ang butler nang marinig niya iyon. Mga bastos. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito, kaya't sumunod na lamang siya. Hindi nagtagal bago sila ay dinala sa study room ni Lord Fenderson kung saan siya nakaupo at naghihintay.
Ano ang malaking emergency na tinutukoy mo, Noah? Tanong ni Bryson. Lord Fenderson, isang miyembro ng pamilya ko na nagtatrabaho sa headquarters niyo ay na-ospital dahil sa nangyaring aksidente sa trabaho. Pero hindi binayaran ng headquarters na bayaran ang kanyang mga medical expenses na dapat niyang makatanggap sa lalong madaling panahon, sagot ni Noah. Pumunta ka ba talaga dito para sabihin sa akin ang pangyayaring iyon? Tanong ni Bryson habang nakakunot ang kanyang noo. Hindi lang yun ang pakay ko. Dahil tumanggi ang headquarters na ibigay sa tamang oras ang mga medical expenses, ang naaksidenteng miyembro ay namatay na. Malamig na sinabi ni Noah. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Bryson, dahan-dahang niyang naintindihan ang pinaparating ni Noah. Madali lang itong maintindihan sa totoo lang. Kailangan mo lang parusahan ang taong may pakana ng insidente na iyon. Kung hindi, hindi mapapanatag ang aking pamilya sa kanyang pagkamatay. At sino ang may ng aksidente niya? Naku, wala itong iba kundi si Jasmine. Sumagot si Bryson gamit ang paghampas ng kanyang dalawang kamay sa mesa. Ang lakas ng loob mo, Noah. Ano ang ulterior motive mo? Napansin ko na nagdala ka ng napakaraming tao, hindi kaya iniisip mo na lalaban ka sa pamilyang Fenderson. Masyadong mong pinapalaki ang sitwasyon, Lord Fenderson. Ang aking pamilya ay matagal nang naging tapat sa'yo. Gusto lang naming ayusin ang pangyayaring ito. Ano na lang ang mangyayari kung ayaw mo siyang parusahan? Kapag pinirmahan mo ang iyong pangalan sa agreement form na ito, titigil ako sa paghahabol ng insidente na iyon. Sabi ni Noah habang nilalapit ang isang agreement form sa harap ni Bryson. Matapos basahin ito, naging kakilakilabot ang itsura ni Bryson. Anong kalukuhan ito? Sana alam mo na hinuhukay mo ang sarili mong paglilibingan, Noah. Sabi ng matanda habang namumula ang kanyang mga mata. Mga gwardiya, pumasok kayo at palayasin sila. Huwag ka nang magsalita pa, Lord Fenderson. Ang apat na mokong nakaraniwang nagpoprotekta sa iyo ay napabagsak na ng aking mga tauhan. Walang darating dito upang tulungan ka. Kung wala nang sagabal pa, umaasa akong pipirmahan mo ang agreement form na ito alang-alang sa iyong apo, iyong mga anak na lalaki, at para sa iyong sariling kaligtasan. Oo nga pala, sasabihin mo rin ito sa harap ng publiko. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.